Ito yung nag-enforce ng yung batas natin regarding the regulation of firecrackers. Inalam muna natin dito kung sino-sino yung mga merong license to build, no? And license to manufacture. Granted, meron na tayong listahan, so isa-isa natin yung mga kagawaan ng paputok together with the LGUs para ma-check natin yung safety. And yung mga dealers, yung mga nagbibenta ng paputok, kung meron man silang paukulang lisensya, no? Pag wala silang lisensya, agad po itong kinukonfiska at kinakasuhan ng mga polis natin because of violation dun sa batas natin. And of course, yung sinabi ko kanina is the strict enforcement dun sa firecracker zone natin, no? Para dun lang tayo pwedeng magpaputok. Sabi ko kanina, agad-agad, kung saan-saan sila magpaputok, huliin sila ng kapulisan natin. Anyone? For the second question, may we call on Mr. Dennis Abrina from the Manila Times. Good morning po, sir. Lucas. Sir, ano po yung mga preparation ng Person Police for the New Year Eve celebration? Well, yung preparation natin goes back 2 months ago, no? Una-una yung strategic deployment ng mga pulis natin, no? Like terminals, yung mga malls, places of convergence, yung mga traffic areas natin, identified traffic areas natin, andun din yung mga kapulisan natin. Kung matandaan nyo, dito sa Quezon, merong area dyan na sobrang traffic pag dating ng Pasko. And not only Christmas and New Year, but holidays kung saan umuwi yung mga kababayan natin. Meron dito sa Quezon, no? Marami dyan. Atin pong nilagyan ng kapulisan natin para tumulong sa pag-manage ng traffic. And of course, yung coordination natin sa ibang agencies, especially the LGUs, no? To ensure yung safety ng mga kababayan natin ngayong Pasko at saka bagong taon. Thank you, sir. Hello. Good morning, RD Lucas, sir. Nestor Burgos po from Batangas, media practitioner. Napansin ko po na mas marami ngayon yung nahuling boga o yung mga improvised na paputok. Karaniwan na itong mga nakumpiska na ito ay ginagawa ng taon-taon. Yun nga po yung napansin ko, mas marami ngayon yung boga na improvised. Ano ba yung ginawang intensification ng inyong kampanya para po dito sa implementation nito? Well, through our archive and down to the provincial level, saka station level natin, massive yung dissemination na ginawa natin. Dahil nga hindi natin mapigilan ng mga kababayan natin, ng mga magagaling gumawa ng boga. It's in the internet, no? Nakukopya nila yon. So alam naman natin, pag nagkamali sila, sasabot sa mukha nila yung boga. So massive yung dissemination na ginawa ng archive natin through sa mga provincial office natin, saka sa mga chief of police natin, no? Para maiwasan natin yung paglaganap ng boga na ito. Thank you. And bago ko makalimutan, meron tayong bago ngayon, yung parang card, no? It's like a pillbox na pag tinapon mo ito, once na nagkaroon ito ng contact, no? Sa isang matigas na bagay, ito ay putok, hindi mo na kailangan sindihan ito, no? So ito yung binabantayan natin dahil napakadelikato nito, no? It's like a pillbox, no? Okay, sir. Thank you po. Thank you. For the media, if you have any more concerns, we will entertain 2 more questions from the provincial directors. Good morning po, RD. Good morning po, sirs. We all know, sir, na nakatulong po talaga lahat. Ito
bagong taon. So ito po, ito po yung result po ng talagang masigasing operations po ng ating mga PBs and COPs sa buong Calabar Zone. But we also know for a fact, sir, na madalas nangyayari po yung mga aksidente kapag na po yung delivery. Pinupulot po yung mga hindi sumabog yung mga kaputok at kadalasan po mga bata ang nabibiktima. Klaseng example po sa nangyari po sa Metro Manila na pinulot po yung kaputok na hindi sumabog at yung discussion na po yung nangyari ay namatay. Meron po ba kayo, sir, direktiba sa ating mga kapulisan na pagkatapos sa mga putukan, sir, na pagkakalit mga kaputok sa kalsada, meron po mga pamilya na kapalit ng pulisan po somehow mamitigate, mabawasan yung ganito kasi mga insidente. Salamat po, Arlie. Thank you. Napakagandang tanong yan, no? We have instructed our provincial directors down to the chief of police to coordinate with the Bureau of Fire Protection, no? Para kung saan nagpaputok yung mga tao, papasahin nila ito para yung mga firecrackers na hindi puputok is masisira to. And of course, pag nabasa ito, wawalasan nila. Dahil pag pinabayaan naman ito, no? At natuyo, no? Malaki na ang posibilidad dito na puputok. So yun ang isang intervention natin. And of course, with the LGUs, no, we also instructed our units to closely coordinate sa mga LGUs para pantayan, no, yung mga lugar kung saan nagpaputok yung mga kababayan natin. Thank you. Next question po from Ms. Ella Mercado from PWW. Hi, sir. Good morning, everyone. This is Ella Mercado from PWW for the radio. Sir, compare po sa statistic natin last year, 2024, at sa statistic po natin this month of December 2025. Ano po ang naging comparison natin? Meron po bang pagtaas o pagbaba when it comes to police operations against illegal firecrackers and fireworks? Thank you. Well, I already discussed that in Paito. In 2024, we have 34 ligtas pastuhan incident. For 2025, we have only 5. That includes one indiscriminate firing. No? So, kung yung data ang pagbabasihan natin, no, na available sa atin is bumaba ito by say mga 80%. No? But of course, hindi pa tapos yung bagong taon natin. No? And yung countdown na yun is siguro matatapos by January 2 or 3. No? But rest assured na yung mga insidente na ito is bababa ng bababa. Ed Amoroso from Philippines. Good morning. Good morning, please. Last year, I present on every province na itong sitwasyon. Aside, I observed na ngayon today, dito lahat, ay parang naging effective yung ating campaign sa campaigns against illegal firecrackers. I observed na mas less people na sa my question, sir. Sir, airport na to talk the congressman to file a bill para to implement mas jurisdically imposed of penalty against the violators. Meron kasi tayong batas eh. Ito yung ginagamit ng kapulisan natin, yung Republic Act 7183, yung firecrackers law. But rest assured, no, makikipag-audience tayo sa mga policeman natin para siguro pwede nilang magbubid yung batas natin with regards to firecrackers dahil na yung boga, hindi naman kasama yung boga, yung
tama yan nung ginawa nila itong batas na ito. So, napakagandang suggestion niya, no? Na maybe it's time to amend yung 71 na 83 na batas natin ng Public Act 7183. No? So, thank you for that suggestion. No? Siguro, one of these weeks, magkakag-open tayo sa mga congressman natin. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for your guidance and continued support and for the PGR representatives. We will now proceed to the ceremonial destruction of confiscated firecrackers and pyrotechnic devices.